palaganap, naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Palagi kang kasama kahit nasan ka man, buong bansa ay iisa. Music Radio, lagi ka pinapakinggan kahit saan, kailanman. My favorite Music Radio, ang pinaka-maaasahan. Nothing at all, Air Supply, ka-vibes. Kamusta ka na? 12:50 po ang ating oras and you're still listening to Love Me, Kathy G. Busy ka pa bang nanananghalian ka-vibes? Ayan, ano ba ang masarap na kainin ngayon pong araw po ng Lunes? Aba, Lunes na naman ka-vibes sa July 14, 2025. Kanina ang lakas ng ulan. Wala naman po, according sa Pag-asa, ay wala naman pong namataan na namumuong sama ng panahon. Ayan, outside ating sa par. Pero kanina po ang lakas, umaga, papasok sa trabaho, papasok sa eskwela, pumasok din ang napakalakas na pag-ulan. Ikaw ba inabot ng ulan ka-vibes kanina? Nako i-make sure mo pag uwi mo ng bahay mamaya, maligo ka. Dahil yan na naman ang pinagmumulan ng sakit, 'di ba? Yung alam mo yun, nabasa ka ng ulan, naambunan or naulanan ka. Ayan, pwedeng sipon at ubo. Usong-uso pa naman ngayon yan. Ang daming may subot-sipon ngayon ka-vibes. Kaya mag-ingat po tayo. Ayan, habang ikaw dyan ay busy na nananghalian ka-vibes, ano bang ulam mo? Uy, congratulations dito kina Chef Paulo Peñalosa and Maria Carmel Tablingan ng Namit Filipino Barbecue dahil sila po nanalo ng People's Choice Award sa 2025 Embassy Chef Challenge in Washington, D.C. Talaga namang ang pambato nung July 10 po yan at ang pambato talaga ng Pilipinas. Tayo mga Pilipino, mahilig tayo, masarap tayo magluto Alam niyo yung kanyang ginawa, itong combination ng bangus a la pobre and tender milkfish dish at may kasamang ensaladang talong. Ayan, ito yung grilled eggplant. Tapos na may garlic rice. Wow. At pinair po yan with calamansi sunset cocktail. Grabe naman yan, nakakagutom. Diba? Oo, ang sarap kumain kapag ganyan talaga naman. Kaya ayun ang bangus a la pobre, syempre, yan po ay comfort dish ng mga Pilipino, di ba? And very, alam mo yun, yung everyday meal pero pwede mong gawing bongga yan. Kaya naman yan po ang ating pambato at napanalo Ayan, yung ating, yung hinanda na yan ng mga chef nating Pilipino. Congratulations, makagawa nga yan mamaya. Oo, kaya naman parang bigla mo napaisip, parang yun ang gusto kong ulamin. Diba, ensaladang talong tapos meron ka, actually kahit simple lang nga diba, yung bangus, fried fish or inihaw na bangus. Ang sarap talaga mananghalian. Ang sarap talagang kumain, tapos habang kumakain ka, nag-iisip tayo kung paano natin papayuhan ang ating pong letter center for today. Ang ating pong Kathy G asks, kaya mo bang isakripisyo ka-vibes ang pangarap mo para sa pamilya mo? Diba lahat naman tayo, yan ang gusto mangyari sa buhay, pero ikaw paano kung meron ka talagang, alam mo yun, nandun ka na sa peak na abot mo na yung iyong pangarap. I-give up mo pa ba yan ka-vibes para sa iyong pamilya? Yan po ang inyong papakaabangan later. Ang ating pong story coming from Cheska. Ang story po natin coming from Cheska na babasahin ko na po maya-maya lamang ka-vibes. Kaya dyan ka lang tutok lang, walang bibitiw at manatiling nakikinig dito po sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Favorite music radio, ka-vibes. Again, kailan ba naulit kailan ba naulit yung mga bagay na hindi na dapat maulit, 'di ba? Again. Love Me Kathy G po ang inyong pinapakinggan pa rin. Kaya mo bang isakripisyo ang pangarap mo para sa pamilya mo, ka-vibes? Ikaw ba ay merong isinakripisyo na? Or ikaw ba'y merong pangarap na gustong maabot pero dahil sa tawag ng iyong pamilya, dahil sa pangangailangan ng iyong pamilya, ay i-give up mo ito, isasakripisyo mo ito, 'di ba? Ito yung kanina nga sinasabi natin, kung minsan umaabot tayo sa point na gano'n dahil sa mga utang na loob. Meron ka bang pinagtatanawan ng utang na loob, ka-vibes? Yan po ang inyong papakaabangan. Babasahin ko na po in just a short while. Saying hello muna sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Soyla Burong, hello. Bernard Laurejas, William Mortel, si Jay Katpal, good afternoon to you.
Pinunong Edward Pascual, hello! And Sadie Del Moral Aquino. Ayan, ka-vibes. At maraming salamat sa inyo pong pakikinig at panonood. Kay Hans and Renato C. also, thank you so much for watching. Tuloy lamang po tayo dahil alam nyo kung minsan, 'di ba? Ang dami nating gustong gawin sa buhay. Ang dami nating pangarap na gusto nating maabot. Pero kung minsan, kailangan din nating i-consider yung mga tao na naging reason kung bakit tayo nandito sa estado ng buhay natin or kung bakit nagbigay ng rason kung bakit nangangarap pa rin tayo. And isa lang minsan ang nasasabi natin sa kanila, we are thankful dahil sa love na binigay nila at dahil dyan sa pagmamahal na yan, ay nagpapasalamat ka. Abangan nyo na po ang ating story from Cheska. Love Letter. This love letter is from Cheska. Dear Kathy G, magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig ng 92.3 FM radio. Nanonood sa Facebook Live, nais ko lamang po sanang ibahagi sa inyo ang aking kwento. Sana'y maging inspirasyon sa iba at kapulutan ng aral ang aking kwento. Ako nga pala si Cheska, 22 taong gulang, Kathy, nakatira sa South Caloocan kasama ng aking mga kapatid at iba pang kamag-anak. Habang lumalaki ako, Kathy, wala akong nakagisna na ina dahil maaga siyang pumanaw sa edad na 41. Paslit pa lamang ako ng mga panahon na yon at hindi pa naiintindihan ang mga nangyayari sa aking paligid. Pero kahit maaga akong naulila sa ina, Kathy, hindi naman ako nakaramdam na may kulang. Dahil maraming tao sa buhay ko ang nagtulong-tulong para punan ang parte na dapat ay ang nanay ko ang gumagawa. Sa awa ng Diyos, hindi naman ako nakaramdam ng masyadong hirap dahil magmula nang mamatay ang nanay ko, ay kinupkop na kami ng kapatid ng papa ko. Siya ang nagpaaral sa akin hanggang senior high school. Ang mga kapatid kong mas matanda sa akin ay siya rin ang nagpatapos sa aking pag-aaral. Noong nagkolehiyo ako, mga kapatid ko na ang sumalo sa pag-aaral sa akin dahil sila rin ay may trabaho na. Hindi ko talaga naranasan na sobrang maghirap dahil maraming tao ang handa akong suportahan. Magsakripisyo para magbigay or maibigay ang pangangailangan ko. Hanggang sa dumating ang panahon na kinakatakutan ko, isa ito sa mga bubog ko sa buhay. Pumanaw ang papa ko, namatay siya noong 2020, Kathy, dahil sa kidney failure sanhi ng komplikasyon sa kanyang diabetes. Matapos ng pagkamatay ng papa ko ay sunod-sunod ng pamilya namin ang namatay. Noong 2021 ay 3 sa mga kapamilya ko ang sumunod sa papa ko. Hindi namin alam kung ito ba ay sumpa o sadyang itinadhana lang na kapalaran sa pamilya namin. Matapos mangyari ang pagpanaw ng aming mga kapamilya, may isang malaking sakit naman ang dumapo sa lola namin. Na-diagnose siya, Kathy, ng demensya. Ang akala namin noon ay sadyang tumatanda na lang siya at talagang nakakalimot na. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga salita, yun na pala ang mga sintomas na meron na siyang demensya. May mga pagkakataon rin na nakakalimutan na niyang pumunta ng banyo at naiihi or nadudumi na siya kung saan man siya abutan. Umabot din sa punto na nananakit na siya dahil gusto niyang makalabas ng bahay. May time din na inakala niyang kabit ng lolo ko ang kapatid ko kaya naman kinailangan ng ate ko na umalis muna, panandalian sa bahay namin hanggang sa mawala yung ganitong pag-iisip sa kanya ng lola ko. Hindi naging madali ang pagharap namin sa sakit ng lola namin, Kathy. Kailangan siyang bantayan higit pa sa 24 hours ang kailangan mo sa pagbabantay. Dahil walang oras ang pag-atake ng kanyang sakit.
Umabot na rin sa punto na kapag nakakalabas siya ng kalsada ay tinataas niya ang damit niya at inaalok ang sarili niya sa mga tao. Sobrang sakit at hirap na makita ang lola naming ganoong sitwasyon. Dahil mula pagkabata ko ay siya na ang kasama ko. Nag-alaga sa akin, nag-aruga at isa sa tumayong ina para sa aming magkakapatid. Ilang taon na naming hinaharap ang pagsubok na ito, Kathy. Parang walang tigil ang pagdating ng pagsubok. Nadagdagan ang sakit ni Lola. Nagkaroon ng infection at pneumonia si Lola, Kathy. Dahil sa mga sakit na ito, nanghina ang katawan ni Lola. Pinahina din ng sakit niya ang kanyang resistensya. Nang iuwi namin sa bahay si Lola galing ospital ay hindi na siya nakalakad pa. Kaya naman mas kailangan ng may nakatutok sa kanya. Magpakain, magpapalit ng diaper, damit at iba pa. Nagpapalitan kami ng ate ko sa pagbabantay sa kanya, Kathy. Habang nagbabantay si ate sa umaga ay nag-aasikaso din siya ng pag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa. Dahil may trabaho ako sa umaga, ako naman ang nagbabantay sa hapon hanggang gabi. Ganoon ang setup namin sa mahigit 2 taon, salitan sa pag-aalaga sa lola namin. Akala namin na hindi nalalala ang sakit niya. Akala namin last stage of severeness na yun ng kanyang demensya. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang kalbaryo ng aming pamilya. Ngayon, Kathy, mas lumala pa ang sakit niya. Hindi man siya nakakalakad pero matindi siyang magwala. Nangyayari ito kapag hindi niya kilala ang naglilinis sa kanya o nagpapakain. Itinatapon at tinatabig din niya ang lahat ng mahawakan niya. Hindi rin talaga kumakain si Lola hanggat hindi ako ang mag-aasikaso sa kanya. Sa ngayon ay humaharap na naman kami sa sitwasyon na kailangan naming magdesisyon. Nakahanap at natanggap ng trabaho abroad ang ate ko na kapalitan ko sa pag-aalaga kay Lola. Kahit na nagsisimula pa lamang akong buuin ang mga pangarap ko, kailangan kong gumawa ng isang malaking desisyon sa buhay. Ang pagpili sa trabaho o pag-aalaga sa lola ko na nag-aruga sa akin, sa amin. Kathy, sa lahat ng pangyayari sa buhay ko ay nandoon si Lola. Kaya ano ba naman ang ilang linggo o buwan na isakripisyo ko para alagaan siya? Sa ngayon ay mas pinili ko ng mag-resign sa trabaho para matutukan ang pag-aalaga sa lola ko. Hanggang dito na lang, hanggat nandito si Lola Kathy at may pagkakataon akong alagaan siya, ay ilalaan ko ito para sa kanya. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Lubos na gumagalang at nagmamahal. Cheska. Nung nangyari dito sa lola ni Cheska, 'di ba? Alam niyo naman ang mga lola, 'di ba? Aminin naman natin, lahat tayo yung nagiging spoiled tayo kay lola eh. Alam mo yun, kapag hindi wala sa paligid natin yung ating mga magulang, kay lola, kay lolo't lola tayo tumatakbo. Si lola na nandyan, umiintindi sa atin. Si lola na, alam mo yun, kuminsan nga sabi nila, si lola, alam mo, ito pa simple to, di ba? Kuminsan bibigyan ka niyan, aabutan ka niyan ni lola. O, huwag ka maingay ha, huwag mo sasabihin sa nanay mo, di ba? Alam mo yun, pero ang sad lang dahil nga ang story nitong si Cheska na hindi niya na inakala na aabot sa point na gano'n na ang mangyayari sa kanyang lola. Di ba? Si lola na naging sandala niya, si lola na tumayong ina mula nung pagkabata niya. Ngayon, tama ba ang ginawa niya na pagsasakripisyo para sa kanyang pangarap? Pagsasakripisyo sa kanyang pangarap para sa kanyang pamilya. Si Cheska na siya na lang ang kinikilala nung kanyang lola eh. Na magpapakain, magbibihis, maglilinis sa kanya. Ayaw na sa iba. Siyempre, umaabot talaga sa point. Ito yung, alam mo yun, na ayaw nating mangyari sa mga magulang natin, sa mga lolo't lola natin, yung nakakalimot na sila. Yung umaabot na sila sa pagkalimot na hindi na tayo nakikilala. Diba? Sabi nga nila, hindi tayo dapat nagbibiro dahil pwede tayo aabot or darating din tayo sa punto ng ating buhay na makakalimot, magkakaroon ng ganyan sakit at swerteng na nga lang kung talagang hindi at tayo ay naging okay. Pero papaano nga
kung ganyan? Papaano kung kailangan ng pagkalinga ng taong kumalinga rin sa atin noon? 0916-563-1777. Yan po ang ating text line ka-vibes, or pwede nyo pong i-post at direkta po i-post sa Facebook Live ang inyo pong payo at reaksyon para po sa ating sender na si Cheska. Kaya mo bang isakripisyo ang pangarap mo katulad ni Cheska para sa pamilya? Alam niyo yun, siyempre, 'di ba? Yun nga yung sasabi ko kanina. Alam mo yung may utang na loob, pero yung utang na loob na hindi naman dahil alam mo yung gusto mong bayaran siya, pero yung bayad na may halong pagmamahal at sasabihin mo sa kanya, I'm so grateful dahil sa pinakita mong pagmahal at pag-aaruga. Thanks to you, Lola. Payuhan po natin si Cheska ka-vibes. Dito lamang po yan sa your favorite music radio, 92.3 ka-vibes. She's so vulnerable talaga naman. Katulad na lamang po ng lola ni Cheska, very vulnerable na ngayon dahil sa karamdaman, dahil sa pagkakaroon ng demensya. Vulnerable na sa mga paligid, sa mga nangyayari sa kanya, 'di ba? Konting kibot lang at hindi niya makilala kung sino man yung nag-aalaga sa kanya, ay naku, nagagalit na, 'di ba? Ayan, kaya yung mga ganyan na may sakit, lalo na ito pong sa case ng lola ni Cheska na may dementia, very vulnerable na po sila. Kaya kailangan talaga nilang alagaan. Ayan. Love Me Kathy G po, inyo pa rin pinapakinggan. Ayan, at ang ating pong letter nga na binasa kanina ay coming from Cheska. Si Cheska na i-share ang kanyang story. Kaya mo bang isakripisyo ang pangarap mo para sa pamilya mo? Dahil yan po ang kanyang ginawa. Nag-resign sa trabaho si Cheska dahil sa kanyang lolang may demensya, dahil sa kanyang lola na hindi na alam ang ginagawa, na lola niya na nag-aruga at tumayong ina nilang magkakapatid nang maagang pumanaw ang kanilang nanay, kasunod ng kanilang ama. Ayun. So ito na po yung naging sandalan niya, naging haligi, kesame at lahat na itong lola niya na ngayon ay siya naman ang kailangan. So tama ba ang ginawa nitong si Cheska na pagre-resign sa trabaho at isakripisyo ang kanyang pangarap? Alam niyo muna ka-vibes, ayon po sa Alzheimer's Association, ang demensya at Alzheimer's ay magkaiba po. Ayan na. Ang demensya ay pangunahing termino para sa isang grupo ng mga sintomas na may kinalaman sa pagbaba ng pag-iisip, memorya at kakayahan sa araw-araw na gawain. Maraming uri ng demensya, halimbawa yung vascular dementia, Lewy body dementia, frontotemporal dementia. Ang Alzheimer's disease naman, yan ay pinakakaraniwang uri po yan ng demensya. Isa ito sa mga sanhi ng demensya at unti-unting lumalala. So yun po yung Alzheimer's. Karaniwang nagsisimula ito sa pagkalimot na nauuwi na po sa seryosong problema sa pag-iisip at pag-uugali. Ayan, ako ha, ang hirap kapag ganyan na hindi ka na nakikilala nung taong nag-aruga sa'yo, nagmahal sa'yo, nagbigay ng buong buhay niya sa'yo. Sabi ni Janice Cunanan, this one is from text line. Magandang hapon, Kathy G. Para sa sender, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi madali ang pag-aalaga sa lola mo. Lalo na at ganyan ang kalagayan niya. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa bagamat kailangan mo isakripisyo muna sa ngayon ang pangarap mo para sa kanya. Naniniwala ako na hindi mawawalan ng kabuluhan lahat ng sakripisyo mo. I agree to that. Pray lang kay God at alam ko balang araw tutuparin niya yung kung ano man ang pinapangarap mo para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Very well said, Janice Cunanan. Thank you so much. Miss Altesa, this one is from Facebook. Oo naman po sa ikabubuti ng aking pamilya, pero kaya ka nangangarap ay para din sa sarili mo at sa pamilya mo. Mga pangarap natin laging kasama mga mahal mo sa buhay at paggagabay ng mahal na Panginoon. Thanks be to God. Amen to that. Miss Altesa Sino Cruz, thank you to you. William Mortel, Kathy G. Kung ako, sa ikabubuti naman po ng pamilya, why not naman po? This is to answer the question kung kaya bang isakripisyo ang pangarap mo para sa pamilya. And Kathy G, for you, Cheska, bata ka pa naman, sabi ni Sadie Del Moral Aquino. Makakamit mo din ang pangarap mo, pero ang mga taong nag-aalaga sa atin, hindi na sila makakabalik pag nawala na sila. I love my lolo't lola. Ayan. Thank you, Sadie Aquino. Alam mo, napakalaki, napakaswerte ng mga tao or yung mga meron pang lolo't lola, 'di ba? Iba talaga sina lolo't lola Kapag sila ang kasama mo, talagang
sunod sa layaw, o, 'di ba? Kahit na anong sabi mo, kahit na kung ugod-ugod na 'yan, ibibigay pa rin ni Lola 'yan. Ganyan magmahal ang ating mga lolo't lola. Para sa akin, tama lang ang desisyon ni Cheska na mag-resign sa work at mag-focus na alagaan si Lola. Sabi ni Magenda Virginia Lagordo Ladaga, thank you so much. Ayan, stand by William Mortel and Bernard Laurejas. Hello to Duday de Guzman at Pulong Anahaw, Mabini, Batangas. At pabati kina Kuya Alit Cabral ng happy birthday. Ayan, thank you so much ka-vibes sa inyo pong mga reaksyon at payo for Cheska. Tuloy pa rin po tayo ka-vibes sa inyong mga reaksyon at payo if meron po ang ating title for today. Kung may nauisip ka na, i-send mo na yan ka-vibes sa 0916-563-1777. Baka ikaw na ang manalo ng 500 pesos. Kaya ano pa inantay mo ka-vibes? Go at i-text mo na yan sa amin. Walang bibitiw at manatiling nakatutok at sa lapo ng mga nanonood sa Facebook Live. Diyan lang kayo ha. Magbabalik ang Love Me Kathy G dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Beautiful, hindi mo lang alam, 'di ba? Minsan kasi sinasabi natin, hindi ako maganda. No, you are. Hindi lang naman po panlabas na sinasabing maganda ang isang tao. Mas importante yung kalooban ng isang tao para masabing maganda. You're beautiful. Ayun, ka-vibes, and you're still listening to Love Me Kathy G. 2:16 po ang ating oras. Ayan, kamusta ka na dyan, ka-vibes ha? Kamusta naman po ng mga nasa opisina or syempre mga nasa mga lansahan po ng mga oras na ito. Mga ka-vibes po nating driver, how are you? Kamusta ka naman dyan? Okay ba, kamot ulo? Nako ha, bukas paghandaan nyo dahil, or actually 12 midnight, magsisimula na naman po ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya naman na, kamot ulo na naman ka-vibes, parang ano lang yan laban-laban, bawi-bawi, ganun lang yan, oo. Anyways, ang ating pong story for today is coming from Cheska. Si Cheska na ngayon ay ginibap ang kanya pong pangarap para sa kanyang lola na kailangan niyang alagaan dahil ito ay nagkaroon ng demensya. Ang lola niya po ay tumayo ng nanay, tatay sa kanila dahil nga mula nung namaalam ng maaga ang kanilang ina at the age of 41, napakabata ng mami mo na kinuha, ni Lord, 'di ba? And then sumunod yung kanyang ama hanggang nasundan pa. Parang iba ha. Sabi nga nila dapat nagbasag ka ng para i-cut yung yung parang 'di ba, yung negative or yung bad omen, ayan. But anyways, ano nga bang gagawin niya? Tama ba itong pag-resign niya sa trabaho para maalagaan ang kanyang lola? Ayon din po sa Alzheimer's Associations, karaniwang lumalabas ang mga sintomas ng demensya sa mga tao na nasa edad 65 pataas ha. Pero maaring magsimula ito ng mas maaga at tinatawag itong early onset dementia or yung young onset dementia na maaring mangyari sa mga edad 40s to 50s. Naku, as early as 40 to 50 ha. Possible na magkaroon ka na ng demensya. At maganda malaman dito, ano ba yung cause? Bakit nagkakaroon ng demensya? Bakit umaabot ng isang tao ay nagkakaroon ng demensya? Ayan, yun dapat nating alamin. At ito po ang mga reaksyon at payo pa for Cheska from text line. Kathy G, ayan, kamusta kayo? We're good, thank you. Gosh, nakakalungkot po ang story ni Cheska. Tama lang din naman na isakripisyo mo muna ang pangarap mo para alagaan ng lola mo. Mas kailangan niya ang pag-aalaga mo. Ang sabi mo nga, ikaw ang naaalala niya. Di natin kasi alam kung hanggang kailan lang siya. Basta huwag kayo magsawa na magdasal sa may kapal. Laki din ako noon sa lola. Kahit malabo na mata ko, naalagaan ko pa siya ha. Si mami nung buhay pa. At isa pa, mahirap din po pala na makalimutan ka at hindi maalala ng mahal mo. Ganyan din po nangyari sa mama ko 2 years ago. As in, hindi niya na kami makilala, nakalimot na po siya. Pero sa awa po ng Diyos, ngayon maayos na siya. Thank you Lord. Ayan ha, kami nalagpasan niya ang pagsubok na yun. Kaya mahal na mahal kita Mama LV. Yun lamang po Kathy G, mahaba ng sinabi ko. It's okay. Thank you Maureen Ava. Shoutout here in GN Power Electric Corporation, Barangay Dingginin, Mariveles, Bataan. Hello, Engineer Tadeus Conti. Ayan, salamat sa pakikinig lagi. And this one coming from Facebook Live. Si Nozalan Latsky, Kathy G, for the center, wag mawalan ng pag-asa, pray lang kay God. Alam natin na hindi siya pababayaan, wag mawalan ng lakas ng loob, tibayan mo lang. And greet po from Katarman Samar, always listening po dito sa Hilton Silvestre at Junel Nalazon. Ayan, thank you so much, ka-vibe, sa inyo pong walang sawang
pakikinig at pagbibigay ng payo sa atin po mga letter sender na nangihingi ng payo. Walang bibitiw ka-vibes ha. Magpapatuloy pa rin po ang Love Me Kathy G. Tuloy lamang po tayo sa tugtugan dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Diba? I go crazy. And syempre dito na po tayo sa final hour ng programang Love Me Kathy G. Ka-vibes. And to recap, ang ating pong letter na isinend ni Cheska ay ang story ng kanyang lola. Ayan, na isinakripisyo niya ang kanyang pangarap para sa kanyang lola. Si Cheska po ay nag-resign sa kanyang trabaho para alagaan ang lola niya na nagkaroon ng demensya. Na siya na lang din ang kinikilala ha. Dahil ang lola niya ay iba na yung pag-iisip nagagalit, nagwawala na. Wala na talaga sa tamang pag-iisip minsan yung kanyang lola. So kailangan na ng rescue. Kailangan siya nito. Ang lola niya na tumayo bilang isang ina at ama sa kanya noong mga panahon na pumanaw na yung kanyang ina at sumunod yung kanyang ama. So, Kathy G, bilang pagbalik tanaw o pagbalik ng utang na loob, siguro, ito na lang yung pwede kong ma-offer. Ayan. Kaya mo bang isakripisyo ang pangarap mo para sa pamilya mo, ka-vibes? Maraming salamat po sa lahat ng nagbigay ng payo at reaksyon para sa ating letter sender na si Cheska. Alam nyo, may mga desisyon tayo na kailangan panindigan kahit pa minsan hindi tayo sigurado kung anong nag-aantay na bukas para sa atin. And for you, Cheska, hanga ako sa pagmamahal mo sa lola mo dahil kahit pa alam mo na hindi magiging madali ang pag-alaga ng may sakit, pinakita mo pa rin na hindi lang pagtanaw ng utang na loob sa taong nag-aruga sa iyo, bagkus pagbabalik ng pagmamahal na siguradong maaalala ng lola mo. Ayan na, konti na lang ang itatagal nila sa mundo. If kaya nating ibigay yung pagmamahal, yung happiness na dapat nila maramdaman, then bigay natin sa kanila, 'di ba? Huwag nating ipagkait ang kasiyahan na pwede nating ibigay sa taong minsan hindi ring nagkait ng kasiyahan sa atin. Thank you so much for sharing your story with us, Cheska. At sa mga gusto pong mag-share ng story, email lang po ha sa lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila. Thank you, ka-vibes, for keeping me company ngayong pong araw ng Lunes. Lunes, ayan. Syempre, kaya naman i-attract po natin ang masayang buong linggo. Kasama po syempre ang Team Banana Crew. Thank you, ka-vibes. Magkarinigan po ulit tayo bukas dito sa Love Me Kathy G. At syempre, para po pasayahin ang inyong Lunes, nandito na po sila. Hi! Hi! Hello! Happy Monday! Magandang afternoon sa lahat ng mga ka-vibes natin. We are back. I'm sure na-miss niyo po kami ng Sabado at Linggo. Kaya naman ngayong araw ng Lunes, alive at present na present. At fresh ang datingan yung dalawa. Yes, because today is a very, very special day, Monday. Yes, of course. Kala ko kung ano sasabihin ni At dahil Lunes ngayon, Yan. isang matinding tanong ang para sa inyo. Kamay sa dibdib. Ano mas mahirap? Ano? Ang mag-diet o mag-move Ay! Feeling ko mas mahirap talaga, maging honest tayo, ang mag-move on. Ay, sa'yo mag-move on? Yes! Bakit? Kasi kapag nag-move on ako, kusa na yon, kasabay na nun na pumapayat ako. Kaya sabay na. Yes! Kapag nag-move on ako, kusa na yan, papayat ako niyan automatic. Kasi nag-iisip ka At saka parang stress ka. True. Yes, kumbaga parang nandun ka sa moment na gusto mo agad-agad na mag-heal ka. Pero one thing that I've learned from my super duper last, tagal na nun kasi sobrang saya ng puso ko ngayon. Wow! Super! Hindi totoo. Dati kasi nung nag-move on ako, parang I remember ang pinaka-learnings na talagang baon-baon ko na forever at hindi na maalis sa akin. Yung kahit na ano pala yung sabihin sa'yo ng mga taong nasa paligid mo, even your closest friends, relatives, or kahit na sino, wala nino man sa kanila yung makakapagsabi na, naku, ganito lang yan, madali lang Correct. yan, ganyan. Exactly. Wala kahit kanino sa kanila. Ang tangi makakapagsabi lang kapag ikaw ay okay na, naka-get over ka na, naka-let go ka na and everything, ay ang sarili mo na. Exactly. Kasi wala rin naman, kahit na ano namang sabi ng mga tao sa paligid mo, kung ikaw mismo hindi mo tinutulungan, wali rin. Yes. At hindi siya madali yung parang 2 weeks lang to, no? Naka-move on na ako, okay na ako. Hindi ganun. Oo. Parang ikaw siya. ba? Ako parang, Kailan yung how long
Ayan, Yung, bilang. yung move on, Parang stage siguro mo. mga 1 year mahigit. Ganun katagal. Oo, Ang ganun tagal? kasi 3 years kami. Oh. Oo, so Pero parang... totoo yan. Tapos Diba? first love. Hindi ko sa first love, Ay, talaga ba? Parang siya yung recent na talagang parang super, akala ko siya na. Oh, di ba? Minsan Oo. may ganun Naman tayo eh. yan. Kapag na-feel mo na Totoo. yung love, Akala akala mo mo siya siya na, na. pero hindi pa pala. Totoo. So, Oo. ang eksena, Sakit parang yun. mahigit 1 taon ko siyang talagang yung Talagang fully nakalimutan. Tsaka parang 1 year akong nagpaka-single, gano'n. Yung masasabi mo na parang okay na ako pag nakita mo siya. Ano pala yun? Parang isang araw, pagising mo na lang sa umaga, masasabi mo na, okay na pala. Happy ka na. Oo, happy na ako. I'm okay. I'm ready. Tapos, parang yung healing process, Tapos na. tapos na. Yung parang, okay na. Kasi, Diba? kusa ko nasabi sa sarili ko, yung parang mga inner thoughts na parang, Yes. nagtatanong ka minsan pag nag-drive ako mag-isa, what if magkasalubong kami? What Oh, if di ba? magkita kami? Minsan hindi Ganyan. malabo eh. Totoo. Ang nasabi ko na lang, wala na. Parang okay na ako. I'm happy with whatever he's doing Dumating na ba now. sa point na gano'n? Nakita? Nakita na kayo? Hindi pa. Ay, paano? Hindi pa. Abangan mo daw. Hindi, wala na. Hindi na Paano pwede. mag-cross Kasi path? masaya naman ako. Yes. And Actually, if you're happy naman, talagang 100% masasabi mo na okay ka na. totoo. Diba? At saka hindi, di ba? Totoo yun. Ang pinaka-best way ng pagpaparamdam ng tunay na pagmamahal ay ang pag-let go sa taong mahal mo. Exactly. Yes. Oh, thank you for that. Salamat. Oo, di ba? Candidate number 2. And we have the winner. Ay, Ay, talaga ba? sumuko na lang si candidate number 2. Pero ikaw, Kasi Kim, mahirap tanongin lang sa natin, akin ano yung mag- pinakamatagal na, mo, Mag-diet pag-move on? talaga. Hindi, yung pag-move on. Mas mahirap. Mag-move on? Hindi, pinakamatagal. Pinakamatagal. Sige, yung pag-diet mo na lang. Di ko parang pag ako kasi, hindi ko siya masyadong dinadamdam. Parang kapag may nangyari sa akin, hindi ko na alam. Kung nakapag-move on na talaga ako, mahirap yun Kung Oo, nakapag-move on na ba ako, yes. or So, hindi pa. So, mga mahirap ganun. nga. Hindi, Diba? tsaka iba-iba Parang- kasi talaga. Oo, Iba-iba, Labagay, iba. iba-iba kasi yung Oo. Baka take hindi mo niya eh. pa nararamdaman talaga Oo. yung Yung talagang, alam mo yung nasaktan ka. tas moving on nag-move pagdating on. sa love, ha? Yung Yes. Yan, pagdating sa oo. love, Ay, hindi nako. O, sige. Ayan, ako po. Parang nagiging seryoso tayo, Kaya diba? nga, naman ganun. Hindi kasi yung tanong, di ba? Alam ka naman, ang Hindi, pinaka-ayoko kasi sa lahat masyado- talaga. Parang ang masyado tayong seryoso. Ayoko talaga sa lahat yung pinaglalaroan yung puso. Ay! Wow! Charing. naman. Hindi tayo magsiseryoso ngayon dahil today, Monday, ang very, very special guest na makakasama natin sa programa. Abangan, mamaya makakabonding, makakachikahan natin sa Banana Crew, si Shaina Magdaya. Oh, wow. Sorry. Talaga naman. Punong-puno ng kagandahan. The home of the stars. Kagandahan ng Totoo. oras na ito. Yes. Susunod na. Kaya ka-vibes kapit lang, susunod na po ang Banana Crew. Siyempre, kasama niyo po DJ Jayo and DJ Kim Chorva. Dito lang yan sa 92.3. FM Radio Manila. your favorite music radio. Ka-vibes! 92.3